biyaya. Amen? Isang malakas nga po na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Maaari ko po ba kayayahan ang lahat na lahat tayo ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Amen! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin aming Diyos. Tinataasan yung banal na pangalan sa lugar na ito at sa aming mga buhay, Lord God. Salamat, Panginoon, sa grasya at biyaya mo, Panginoon, na patuloy namin nararanasan sa aming mga buhay, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil sa grasya mo nga po, Panginoon, kami, Lord God, ay tuluyang mo, Panginoon, binago, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kalayaan, Panginoon. Salamat, Lord God, sa kalayaan sa pagsamba. Salamat, Lord God, sa kalayaan sa pagkikinig ng iyong banal na salita, Lord God. At salamat din, Panginoon, sa buhay, Panginoon, at sa kaligtasan, Lord God, na patuloy namin nararanasan, Panginoon. Salamat namin, Diyos. Wala kami ibang babanggitin, Panginoon, kundi maraming salamat. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Wala hanggang pasasalamat, Lord God. Ang aming iaalay sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagbuwis ng iyong buhay, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, para kami, Lord God, ay magkaroon, Panginoon, ng kalayaan, Panginoon, para, Panginoon, maranasan namin, Panginoon, sa mundong ito, Lord God, ang grabe naman, Panginoon, na bumapaw na grasya at biyaya mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you so much, Father God, at sa inyo po namin maingat na itinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Sige po, muli palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Alam ko po, sige po, maaari na po tayo umupo. Alam ko na ilang linggo na ang nakakaraan simula nung natapos ang 2023. Ito na nga, panibagong taon na naman. Alam ko kung paano tayo itinawid ng ating Panginoon noong taong 2023. Mas grabe naman ang gagawin niya ngayong 2024. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Hallelujah. At sino po ang gustong ipagsigawan kung paano siya pinagpala, kung paano niya grabe namang nararanasan ang biyaya at grasya ng ating Panginoon sa kanyang buhay? Meron po ba? Alam ko naman lahat tayo nararanasan natin yan. Amen? Lagi natin nararanasan ang grasya ng ating Panginoon. Yung pag-isip mo pa lang sa umaga, amen, grasya ng ating Panginoon yan. Kung paano ka nakapunta rito, grasya ng ating Panginoon yan. Amen? Lahat ng ginagawa natin ay grasya at bunga ng biyaya ng ating Panginoon. Amen? Wala naman po tayong ibang gagawin kundi magpasalamat, damhin kung paano rin naalay ng ating Panginoon ang kanyang grasya. Amen? Amen. Amen. Wala na tayong stress. Hindi na tayong stress sa buhay. Tanggalin mo na yan, yung pagiging stress na yan. Amen, ang lagi na lang natin isipin, tapos na, tinapos na ng ating Panginoon ang ating paghihirap. Amen? Tinapos na ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen? At tingnan mo nga naman, di ba, patuloy kang bumabata, kahit number lang ang edad na idadagdag sa ating buhay, pero yung itsura natin, itsura mo, di ba? Patuloy na bumabata. Amen? Amen. Hallelujah. Dahil yan sa grasya ng ating Panginoon. Hallelujah. Meron po ba gusto ipagsigawan kung paano niya nararanasan ang grasya ng ating Panginoon sa kanyang buhay? Amen. Siyempre, hindi naman po magpapatalo ang ating nanay. Tinatawagan na po si Nanay Nora. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Happy birthday! Hello! Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid, biyaya. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi itinawid na naman tayo ng isang taon. 2024 na ngayon. So, salamat sa Diyos at narating natin itong taon na ito at napakabuti ang Diyos. Sa kaya niya, sa grasya niya, lahat ay binabalik natin sa Kanya lahat yan. Wala tayong ibang, wala akong ibang nais sa aking buhay ngayon kasi wala naman na akong stress kumbaga.
Diyos. Strength na nanggagaling lamang sa Diyos. Wala akong hinihiling na ibang hindi na kagaya noon na ang iniisip ko kung paano ko mag-aaral ang aking mga anak. Salamat sa Diyos, tapos na lahat sila, stable lang kanilang trabaho. At sila na ang nagbibigay sa amin ng blessing. So Lord, I speak blessing upon blessing unto them. Nagre-release ako ng blessing sa kanila. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. At yun lang po ang aking message. Amen. Palapakan naman po natin ang ating Panginoon sa buhay ng nanay. At alam naman po natin lahat na wala pong ibang source na pinanggagalingan ng ating blessing kundi sa ating Panginoon lamang. Amen. Sa Diyos lang naman lahat yan. Amen. Ipinabalik lamang po natin sa Kanyang lahat. Amen. Ganun lang naman po, di ba? Yung paghihirap natin, lagi natin iniisip na ang hirap ng buhay. Pero lagi rin po natin iisipin na nandiyan ang ating Panginoon. Ano pa yung kanyang pagkamatay sa krus kung hindi niya tatapusin? Amen? Lagi natin iisipin, tinapos na ito ng ating Panginoon. Tapos na ito. Amen? Tinapos na lahat ng ating Panginoon. Ang lahat ng ating paghihirap. Amen? Kaya nga sinabi niya nung nalagutan ng hininga ng ating Panginoon. Tapos na. It is finished. Amen? Kaya sa lahat ng papurihan, pasasalamat ay sa ating Panginoon lamang. Amen? Amen. Hallelujah. Meron pa po ba? Ayan, talaga naman. Kahit hindi mo matawagin dahil sa grasya ng ating Panginoon. Pulang-pula. Pulang-pula natin ang ating Panginoon. Kaya na ako kasi yung aking anak na bunso, talagang tinapos na ni Lord ang kanyang karamdaman. Total healed na ang aking anak. Hindi kayo naman kung ano ang sakit niya, pero God is good. Talagang pinagaling siya ng ating Panginoon. Ngayon, nasa Laguna na siya. Nag-training na siya ngayon. 4 months siya doon sa Laguna. Alam ko naman kasama niya ng ating Panginoon. Hindi siya kasama sa Laguna. Sa kanyang training. Salamat ng maraming Lord sa ginagawa mo sa buhay namin. You're working behind our back. Ramdam namin lahat ito na kumikilos ka sa amin. Salamat sa biyaya mo, sa grasya mo sa amin araw-araw. Thank you, Lord! Talaga naman. Grabe naman yung mga ginagawa ng ating Panginoon sa inyong mga buhay. Amen. Ganyan lang naman. Di ba? Napakasarap. Wala tayong nararamdaman na stress. Ganun, di ba? Parang, Lord, tapos na lahat. Tapos na. Salamat dahil nandyan ang grasya at biyaya mo. Amen. Ganun lang. Magpasalamat ka lang, Lord. Salamat sa grasya at biyaya mo. Pagkagising mo sa umaga, Lord, salamat sa grasya at biyaya mo. Tinapos mo na ang aking paghihirap. Amen. Ganun lang yun. Magpasalamat ka lang tuwing umaga, Lord. Salamat sa grasya. Lord, salamat sa araw na ito. Dahil muli, Panginoon, mararanasan ko na naman ang grasya at biyaya mo. Ganun lang naman, amen. Magpasalamat lang tayo ng magpasalamat. At meron pa kung ba gusto magpasalamat sa ating Panginoon, i-share nyo naman po kung ano naman po yung mga nararanasan nyo na pagpapala at grasya ng ating Panginoon. Meron pa po ba? Tatawa pa po ba ako? Amen. Ayun, si Tatay Richard. Palapakan naman po natin si Tatay. Praise God. Magandang umaga sa ating lahat. Dagdagan ko lang yung kay Nanay Nora kanina. Sabi niya, mga pagpapala sa anak ng gagaling na. Sa amin din naman, may nararamdaman na rin naman namin yun dahil andyan naman na yung anak namin na isa, si Abby. Ayos na rin ang pamumuhay niya, yung hanap buhay niya. At noon, aminado naman ako na parang meron kaming struggles, ganun, hirap sa buhay. Parang ngayon, hindi ko na nararamdaman ng ganun eh. Parang grasya. At saka, labis ko pang pinagpapasalamat yung hindi naman siguro kaya sa inyo na ako nung last year, halos hindi ako maka-attend sa church, hindi ako makapunta dahil sa sakit. Halos hindi din ako makapasok sa trabaho ko. Almost 1 year yata yun.
Ngayon, nung nag-start ang kasi last year din, nagpagkabat ako, pero nung part na hindi rin kaagad ako gumaling, pero nung gumaling na tayo dito lumipat tayo dito sa DA, nandito na tayo sa bagong sabahan natin, parang ang feelings ko naman dapat naman gawan ko naman ng, parang ibigay ko naman yung nararapat para sa Diyos kasi noon hindi ako nakakasamba, hindi ako nakakapunta. Ngayon, dapat naman ibigay ko na lahat para sa Kanya. Dahil labis sa Kanya. Amen. Hallelujah. Salamat po, Tatay, sa iyong buhay. At ganun lang naman po, Amen. Patuloy lang natin na asamin ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoon. Dahil lahat ng ating nararanasang sakit at karamdaman, tinapos na yan ng ating Panginoon. Amen. Tinapos na lahat yan ng ating Panginoon. Samalampalataya lamang tayo sa Kanya. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, kung lahat naman po ay nakakaranas ng biyaya ng ating Panginoon, maaari ko na po bang tawagin ang lahat ng ating mga kasama dito sa harapan. At sige po, tumayo po tayo lahat. Tayo po ay sasamba. Tayo po ay aawit ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At nais ko lang din pong ipaalam na sa umaga nito, ang magbabahagi po ng salita ng ating Panginoon. Walang iba kundi si Pastor Carlos Bondok. At ang maglilit po ng palambahan ay walang iba kundi ang kanyang asawa na si Sister Ning Bondok. Praise God! Hallelujah! Sumila ang mga anak ng Diyos. Sumahihila silang sumangkat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise God! Lahat tayo magsasaya sa ating palambahan ng ating Panginoon. Hallelujah! Halina't purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Praise God! Hallelujah! Hallelujah.
sumihit ang pangalan mo'y nadakilain. Wala sa'yo'y maihahari. Ang awit ko'y iyong bigin. Ang pangalan mo'y nadakilain. Wala sa'yo'y maihahari. Ang awit ko'y iyong bigin. Langit ang aking nadama. Sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigaw. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadama. Sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigaw. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Praise God, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat sa umagang ito, Panginoon. Muli, Panginoon, kami sa'yo sa sangka, Panginoon. Itinataas ang iyong pangalan, Panginoon, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Pinamuli, Panginoon, pinagtipon-tipon mo ang mga anak mo, Panginoon, sa iyong palambahan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad.
Pwede po ba natin ipikit ang ating mga mata? Hallelujah, Lord God. Dakilang Ama na nasa langit, wala pong ibang Diyos na katulad po ninyo. Ikaw po yung nag-iisang tunay na Diyos. Nagbabago ka ng buhay, nagpapagaling, nagpapalaya. Bumubuo ng pagkatao, nagliligtas. Panginoon, nagpapala. Lord God, nagbubuhos ng masaganang biyaya na mula po sa iyong puso, patungo po sa inyong bayan. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat, Lord, sa isang pag-ibig na wala pong kapintasan. Isang pag-ibig, Panginoon, na walang patid, na kayang sakupin hanggang sa pinakamalaki po namin pagkukulang. Napakabuti mo, Ama. Sadyang kaibuti po ninyo, Lord God. Manghang-mangha po kami sa kagandahan ng iyong kalooban. Totoo po ang sinasabi ng salmista. Sabi niya, Panginoon, sino nga ba ang tao para alalahanin mo ng ganito? Sino nga po ba kami, Panginoon? Di kaya ngarating ng aming kaisipan kung bakit niyo po kong minahal. Lord God, wala po kaming maaaring may pagmalaki. Wala po kaming, Panginoon, na katangian na kung saan ay nararapat at karapat-dapat mong mahalin. Lord God, nandoon po kami nakaranas sa isang bagsak na kalagayan po ng tao. Ngunit salamat, Lord God, dahil sa walang sawang pagmamahal. Lord God, we thank you for this stubborn love of the Lord. Ito po'y walang patid, walang tigil, Panginoon, katulad ng alon sa dalampasigan po ng dagat. Lord God, ang pag-ibig mo sa amin ay hindi po napapako. Salamat po, Ama. At sa umagang ito, sa tulong po ng iyong Espiritu Santo, buksan po ninyo ang aming pangunawa upang makita po namin ang aming mga sarili kung paano po ang paningin na ginagamit ng aming Panginoong Yesus. Lord God, ito po ang magdadala sa amin, Panginoon, ng panibagong pananaw sa aming pong mga sarili. Salamat, Lord, sapagkat, Lord, kailangan po namin maunawaan, kailangan po namin maintindihan, Lord God, ang sukatan namin bilang mga tao ay hindi ang sukatan na ginagamit po ng mundo, kundi ang sukatan sa paningin ng aming Panginoon Kristo. Salamat po, Lord, sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita. Dalhin niyo po kami sa malalim na kapahayagan, Panginoon, ng iyong pong mga salita na magdadala po sa amin ng tunay na kapayapaan, kagalakan, kaligtasan, at higit sa lahat, Lord, isang buhay na kaaya-aya sa inyong mga. Salamat po, Ama. Kayo po namin iniakabilin ang lahat ng magaganap. Salamat sa mga naglaan ng oras at panahon para sa inyo. Pagpalain nyo rin po ang mga nanonood ngayon. Dalangin ko po sakupin po ninyo ang kanilang mga pagkatao. Maranasan, Panginoon, ang kapahingahan na hatid mo ng iyong salita. Ikaw ang nagsabi, Lord, ang iyong binabanggit na salita ay buhay ang dalanglo nito. Lord God, salamat, Lord, sa kalayaan ng bawat isa. Salamat sa tagumpay. Salamat sa kagalingan. Salamat, Lord, sa mga gandang bagay na inilaan po ninyo. We expect the unexpected because you are an amazing God, Lord. Father, we thank you. We entrust to you everything. Giving you all the glory, honor, and praises, thanksgiving, and adoration. In Jesus' name we pray. Everybody sing amen. Hallelujah. So magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po tayong makaupo sa presensya po ng Panginoon. Yan, welcome po sa lahat po ng mga kapatid po natin sa iba't ibang lugar. Salamat po sa mga pagkakataong ito, sa mga nanonood po sa ating pong FB Live. Yan, salamat po sa inyong mga buhay. God bless everyone. At dalangin ko po sa bawat nakikinig ay gusto ko pong ipaunawa sa inyo na seryoso ang Diyos
sa paghahatid ng kanya pong mensahe sa atin. Sapagkat napakahalaga po ng ating pong pangunawa. Pag hindi po natin nakita ang pananaw ng Diyos sa lahat ng mga tao, ang magiging possibility po nito, susukatin mo ang iyong pagkatao sa pamamagitan ng sinasabi po ng iba. Naalala ko po yung isang tatay na kung saan ay nagsabi sa kanyang anak, sabi niya, "Anak, ipatingin mo yung batong ito, una pumunta ka doon sa sanlaan." Nung pumunta po siya sa sanlaan, sabi po nung kanyang, sabi po nung anak, sabi niya doon sa sanlaan, "Magkano po ito na isasanla?" At tinignan po niya yung kanyang daladalang bato. Sabi niya, "Nagkakahalaga ito ng mga 300 kung isasanla mo." Kinuha niya po ito, pumunta po siya sa isang taong tumitingin ng bato. Sabi niya, "Nagkakahalaga ito ng 500 kung isasanla mo sa akin." At nung punta po siya sa museum, sabi niya, nung tinignan niya kung magkano ito, sabi niya, "Nagkakahalaga ito ng 500,000 pesos kung ito ay ititinda mo sa akin." Bumalik siya sa kanyang tatay. Sabi niya, "Tatay, yung iba sabi ay 200, sabi ng isa naman ay 500, sabi ng isa ay kalahating milyon." Sabi niya, "Anak," sabi niya, "sa mga taong nakakakilala sa batong ito," sabi niya, "susukatin nila ang presyo base doon sa halaga." Yung kanyang pangunawa, yung kanyang halaga ay makikita mo kung gaano ito kahalaga, depende sa nakakaunawa nung halaga ng isang bagay. Ganon din po sa bawat mga mananampalataya. Pagka po ang buhay mo ay pinasukat mo sa iba, ibabase mo nila ang iyong halaga sa estado meron ka. Pag ikaw po ay mayaman, ang presyo nila sa iyo ay mayaman. Pag ikaw po ay nakapag-aral, ang presyo po nila sa iyo ay mataas ang kanilang tingin. Pero pag hindi ka po mayaman at hindi ka nakapag-aral, ang tingin po nila sa iyo ay mababa. Pero gusto ko pong ipaunawa, sa harapan po ng Diyos, pantay-pantay ang paningin ng Diyos sa atin. Lahat po tayo ay napakahalaga. At gusto ko pong maintindihan po natin lahat, tayo po na nandito ngayon, at maging ikaw na nanonood ngayon sa FB Live, gusto kong maintindihan mo kung gaano ka kahalaga harapan ng Panginoon. Kaya nga po ang ating tatalakayin ay seeing yourself in Christ's perspective. Tingnan po natin yung ating mga sarili. Doon po sa pananaw po ng ating Panginoon, at pag ito po yung ating lens na ginamit, makikita mo kung gaano ka valuable. Alam po ng Diyos ang iyong value. Alam din po ni Satanas ang value po ng bawat isa. Lagi ko pong sinasabi, "What shall a man profit even he gain the whole world? If he lose his only soul," it means your soul or your value is more than the wealth of this world. Amen. No? Si Satanas, kung bakit niya rin po ibinibigay ang lahat, ibibigay niya po ang yaman, ang karangyaan, lahat po ng naisin ng laman, para lamang po makuha ka because he knows your value. So kung ito po sa umagang ito, dalangin ko pong makita po natin kung gaano po tayo kahalaga. Sabi po ng Bible, sabi po ng 1 John chapter 3, verse 1, sabi po niya, "See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that I did not know Him." Tingnan po ninyo yung kino-convey ni John na message. Siya po ay meron pong tinatawag na grabbing emotion doon po sa pagko-convey ng message. It is because ang ginagamit po niya hindi lamang po period, kundi gumagamit po siya ng exclamation point. Ito pong paggamit po ng ganito ay isang pananaw na kung saan ay manghang-mangha po siya kung sino nga po ba siya. Di po ba pagka po yung isang bagay na wala pong halaga na sa tingin po ninyo
na pag dinala niyo po sa pawn shop na ito pala yung nagkakalaga ng grabe, mamamangha ka talaga ng todo. Di po ba? So si John ay nagsasabi, see, sabi niya, what great love the Father has lavished on us. No, yung lavish on us, talagang lavish to. No? Talagang lavish yung ibinuhos po ng Diyos na tinawag po tayong bilang anak ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ikaw ay anak ng Diyos. Sabi ko po sa Peña Blanca kahapon, nung ako po yung nagturo, sabi ko po sa kanila, alam nyo ba that we are saints? Ikaw ay santo. Yan. Parang yung iba hindi mapakali. Parang hindi kaya tanggapin. It is because ang alam po nila that saints, sila po'y sinasamba, hindi ka po sasambahin. But you are considered as saints. Pero dito ibang klase, you are not only saints, but you are a children of God. Ikaw po ay anak ng Diyos. Okay. Yan. Do you realize that having a positive view of yourself is God's will for you? Alam niyo po ba na yung pagtingin mo sa iyong sarili, sa isang positive na pananaw, positibong pananaw ay kalooban po ng Panginoon. Kalooban po ito ng Diyos sa atin, na makita po natin yung ating mga sarili kung sino nga po ba tayo sa pananaw ng Panginoon. Napakalaga po nito. Do you realize that He longs for you to genuinely love every aspect of who you are? Lahat po ng aspeto ng iyong buhay, minahal po ng Diyos. Kahit sa iyong pagkukulang, minahal ka ng Diyos. Ang tao po, mamahalin niya lang ang tao doon po sa kanyang mga positive na mga karakteristik. Pero sa mga negative, hindi niya kayang mahalin. Pero ang Diyos, He'll love us kahit na po doon sa pinakamapangit na bahagi ng ating buhay. Mahal po tayo ng Lord, and including your personality. Di po ba yung iba parang alok sa'yo? Kasi siguro hindi maganda ang kutis mo. Di ba? O di kaya ikaw po ay hindi sexy. O di kaya hindi ka matalino na katulad po ng iba. Hindi ka mayaman, wala kang koneksyon na ganito. Pero gusto kong ipaalam sa inyo, including your personality, your abilities, and even your wordness. Yan, tanggap pa rin po yan ng Panginoon. Okay. Satan, our enemy, seeks to flood our minds with unfavorable ideas on a continual basis. Si Satanas po ay nagde-deposit sa ating mga kaisipan ng pangit na mga bagay, no, mga unfavorable na basehan, yan mga ideas sa ating mga sarili, and He wants us to constantly think about our shortcomings. Kaya nga po, ang laging ini-highlights ni Satanas sa ating pong mga buhay, walang iba kundi yung ating mga pagkukulang. Kasi the more na namamagnify yung ating kasalanan, yung ating mga pagkakamali, yung ating inabilities, ng ating mga shortcomings, kapatid ko sa Panginoon, mahihirapan kang bumangon. Amen. Kaya nga, we are not under the law. We are under grace. Ito po yung isang malaking katotohanan. And reflects on them and then verbally express them. He will take advantage of our fears and repeatedly, like a broken record, attack us with the same things. He will tell us details such as, first, sasabihin, you consistently make mistake. How is God able to love you? Una niyang sasabihin, pagka ikaw po'y nagkakamali, sasabihin niya na hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka mahal ng Diyos. Ayan, nagkulang ka na naman, hindi ka mahal ng Diyos. Ayan, hindi ka na-attend, yan, hindi ka mahal ng Diyos. Ayan, hindi ka nakapag-practice, hindi ka mahal ng Diyos. Lahat na lang ay sasabihin ni Satanas na hindi ka mahal ng Diyos. Yung lagi mong nakakabit sa'yo sa Diyos,
Lagi niya pong tatanggalin yan. Narinig na po ninyo ang Matthew chapter 4. Nang sinabi po ni Satan kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Gusto ko sanang sabihin yung kinakain natin pandesal. Jemongs. Yeah. Kung ikaw ang totoong anak ng Diyos, sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Meron po siyang tinanggal na salita, yung salitang beloved. Tama po ba? Kasi ang declaration ng heaven, sa Matthew chapter 3, sabi po ng Lord, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. And then biglang sasabihin ni Satan, kung ikaw ang anak ng Diyos, and the word beloved ay napakahalaga. It is because it connects how God loves you so much. Na ikaw ay beloved ng Diyos. Yan po ninyo, He consistently made mistake. How is God able to love you? Ito yung una yung sasabihin. And then, yan, you will never be as good as your sister or brother. Laging merong comparison. Laging merong comparison. Mas magaling yung kaibigan mo kaysa sa'yo. Mas maganda yung katabi mo. Mas mayaman, mas matalino, mas magaling. Lagi pong pataasan. Kaya nga sa Lord, hindi pataasan eh. Di ba sa mundo, if you want to be great, kailangan servant mo ang lahat. Pero sa kaharian ng Panginoon, if you want to be great, you must be servant of all. Tingnan po ninyo kung yung analogy ng pagkakaiba ng sa mundo at sa Panginoon. Sasabihin na hindi ka matalino, and He wants us to compare ourselves to everyone else and feel horrible about ourselves. Kaya nga pansin po ninyo, minsan nagkakaroon po tayo ng tinatawag na self-pity kasi naiinggit tayo sa iba. Tama po ba? Pagka yung kapitbahay mo nakabili ng 55 inches na TV, gusto mong bumili ng 60 inches. Pag nakabili siya ng sasakyan, gusto mo mas latest yung bilhin mo. Baka pag tumalon yun sa 8th floor, tatalong ka rin sa 9th floor. So makikita po ninyo yung kahalagahan ng bagay na ito. Yan. Seeing, if we don't recognize His lies, no? Kapag hindi po natin pinansin ang lies ni Satan at pinalitan po natin ng katotohanan ng kanyang salita, yan, yung katotohanan ng salita ng Diyos, we begin to believe these things about ourselves and we can even start saying them out loud. Tama po ba? Pagka po hindi mo nirecognize, kasi the moment na nirecognize mo yung pong salita ni Satanas sa'yo, ang magiging tendency po niyan, ang mangyayari dyan, magsisimula kang manghina, then babagsak, magiging maramdamin ka, ayaw mo nang magpatuloy, sasabihin mong hindi na ako mahal ng Diyos, and life is a mess, at kung ano-ano pa. Pero pag tinignan mo sa pananaw ng Panginoon kung sino ka, tatatag ka ng todo. Kaya kailangan po natin lagi ang mensahe ng Diyos sa ating mga buhay. Okay, next. Yan. Seeing your identity in Christ will guarantee your stability. Yan. Pagka po tinignan mo yung iyong sarili, sa pananaw po ng ating Panginoon, gagarantihan po niya ang iyong pong katatagan, your stability, immovability, and it will combat all the lies of the devil. Tandaan po natin, ang truth, kailanman hindi pwedeng madaig ng lies. Kung papaanong ang liwanag, kailanman hindi kayang daigin ng dilim. Ganun din po, ang grasya hindi kailanman kayang daigin ng kasalanan. Ito po'y napakalagang maintindihan sapagkat pag nakita mo po ang iyong identity kay Kristo, ito po yung mag-guarantee ng iyong pong katatagan. Kahit na anong pang sabihin sa iyo ng tao, it doesn't matter. It is because what matters most ay walang iba kundi yung judge
of all judge. Walang iba kundi ang Panginoon na magsasabing, ikaw ay perfect, ikaw ay mahal ko, ikaw ay pinagpala, ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan. It doesn't matter kung ano pang nakikita mo sa iyong sarili. Tama po ba? Naintindihan mo ba natin? Okay. Tandaan po natin, sabi po ng Bible, sa John chapter 10, tingnan po ninyo yung sabi ko, dalawang bagay ang dalawang persona nandito. First, sabi niya, a thief has only one thing in mind. Sabi po ng TPT translation. Sabi niya, yung demonyo, meron siyang iisang bagay sa kanyang isip. Ano yun? Sabi niya, he wants to steal, slaughter, and destroy. Ang kanya pong wawasakin, first and foremost, ay walang iba kundi ang iyong identity. Tingnan niyo po yung una niyang approach kay Jesus Christ. If you are the Son of God, sa kanya pong pag-convey ng message, sa kanyang pagtatanong na sinasabi niya, if you are the Son of God, ang kanyang ginagawa ay sinisira niya na, ninanakaw niya na, ini-slaughter niya na yung identity na meron si Jesus Christ, that He is the beloved of the Father. Tama po ba? Bakit niya po yun tinatago? Because the very reason na pagkadalaman po alam ni Jesus yung kanya pong katatayuan sa harapan ng Panginoon. Alam niya na siya po ay beloved, kaya nangyayari po sa kanya, very stable siya. Kaya nga ang proclamation lagi ni Jesus, the Father who has sent me has not left me. Ang Ama na tumawag sa akin, kailanman di niya ako iiwan. At sabi niya, I have come to give you everything. Grabe si Lord, no? Sabi niya, I have come. Sabi niya, to give you everything in abundance. Biro po ninyo, meron ng everything. Sinamahan pa niya ng abundance. Diba? Ibig sabihin, higit sa sapat, more than you expect, life in its fullness until you overflow. Ito yung gusto ng Lord, mag-overflow ka sa Kanya. At sa totoo lang po, nag-overflow isang tao pag nalaman niya kung gano'ng kalalim, kalawak, no, kataas, katindi ang pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Mag-overflow talaga siya ng todo. Bakit? Kasi alam niya na yung sinasabi ng Ama ay yun po yung totoo. Yan. Yan. It is important as you define your identity that God not just be as aspect of who you are, like I am a Christian. Di ba kasi lagi natin sinasabi, Kristiyano ko, religyoso ko, I am spiritual. Pag ganun lang po yung pananaw mo, medyo mababaw. Medyo mababaw. Understanding your identity in God starts with understanding who He is. Kailangan maunawaan mo kung sino nga po ba siya, what He says about Himself, and what He says about you. Tandaan po natin, the decision of the Lord is final. Naunawaan po ba natin? Yung sinasabi po ng ating Diyos sa atin, yun po yung totoo at yun po yung pinaka-finale. Pag sinabi ng Lord na no one can snatch your name into my palm, kapatid ko sa Panginoon, no one, even you, even me, walang pwede makatalon sa Kanya. Why? It is because it is final. Amen? Hindi yung pwede yung proclamation ng Diyos cannot be revoked. Hindi pwedeng bawiin yun. Pag sinabi ng Lord, akin ka habang panahon. Ito po yung isang maganda at malaking katotohanan. And what He says about you, your identity can be defined by who God is, making you to be in His image. Bakit kailangan mong malaman yung iyong identity kung sino nga po ba ang Diyos? First and foremost, ang Diyos po
hindi siya sinungaling. Numbers chapter 23 verse 19. Sabi niya, ang Diyos, hindi siya katulad ng tao. Ang tao sinungaling, pero ang Diyos kailanman hindi po nagsisinungaling. Ang kanyang sinasabi ay pawang katotohanan po lamang. Okay. Ayan. Seeing your identity in Christ give you confidence. Tama po ba? Pagka mo nakita mo yung iyong sarili, sa harapan ng Panginoon, magkakaroon ka ng confidence. Pag nakita mong ikaw ay anak, parang ganito po yun. Sa isang bahay na ikaw ay anak, alam mong ikaw ay anak, ikaw po ay mayroong confidence na pumasok sa loob ng bahay. Kasi anak ka. Tama po ba? Pero pagka hindi ka anak, wala kang confidence na pumasok doon. Kaya nga sa Old Testament, we are slave. We are servant. Pagdating po sa New Testament, hindi na po tayo servant and slave. We are children of the Most High. Amen. Sa araw, tuturo ko sa inyo, are we children, servant, or slave? Abangan po ninyo. Makikita po natin doon. Pastor, sinasabi ni Paul na ako'y servant ninyong lahat. No, sasagutin ko po yan. Kaya umabang po kayong mga nanonood at kayong nakikinig sa darating pong panahon. Yan. Kita po ninyo, sabi niya, seeing your identity in Christ give you confidence. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Grabe po naging righteousness of God. Siya po na walang kasalanan ay naging kasalanan upang tayo ay maging katwiran ng Panginoon. Kaya nga po tayo ngayon nakakalapit na sa Diyos kahit na anong oras, anong araw, anong panahon. Pwede kang lumapit sa Kanya hindi dahil ikaw ay mabuti, kundi dahil pinawalang sala ka ng Panginoon. Kaya sabi ng Hebrew 4:16, come boldly to my throne. Yung word na boldly is confidence. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo kung confident yan na anak ng Diyos. Baka hindi pa siya confident. Dapat meron kang, hindi lang yung self-confidence mo, hindi lang nanggagaling sa galing mo. Dapat ang self-confidence mo nanggagaling sa Diyos na nagsabi sa iyo, come boldly to my throne. Amen. Why? It is because sinasabi ng Bible, I am your Father. Kaya nga sa prayer ng Lord, di po ba, ang panalangin niya, our Father, ang Diyos po, tatay po natin siya. Tingnan po ninyo yung anak. Pag tatay yan, dumarating yung tatay, yayakap pa yan. Tama po ba? At sasabihin, no, I love you, tatay. Yayakap yan, nakahalit yan. Pero subukan mo po ang servant, dumating po ang amo. Ewan ko po kung mayakap na yung amo niya. Mahihiya po siya. Yan. Kaya sa atin po, ng mga anak ng Panginoon, sa pagdapit po sa ating Ama, hindi mo na kailangan pang mahiya. Yan. Walang hiya-hiya. Di po ba sa harapan po ng Panginoon? Okay. In Christ, tingnan niyo po, in Christ, sa Panginoon, in Christ, you are loved. Your identity is child of God. Sabihin nga po natin, I am a child of God. Di ba na yung kanta? I am a child of God. Ano yung lyrics ko? Bago na yun, hindi na tayo friend. I am a child of God. Wow! Tama rin po ba? Kasi hindi lang naman po tayo friend. Tayo po ay anak. Kaya pag kumanta na kayo ulit, hindi na kayo kakanta. I am a friend of God. Ang kakantahin nyo na, I am a child of God. Tama po ba? Because child is more than a friend. Kailanman ang friend, hindi pwedeng magmana. Ang magiging tagapagmana
Yan. Yan po napakalaga. Your identity is child of God. Yan. 1 John chapter 3, verse 1. Anong sabi niya? Kagaya ng binasa natin kanina. Sabi niya, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. Tinawag po tayong mga anak ng Diyos, and that is what we are. Hindi niya po sinabing, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called. Hindi niya po sinabing servant. Hindi niya po sinabing friend. Hindi niya po sinabing slave. Ang ginamit po niya ay children. Sabi niya, and that is what we are. Sabihin mo nga sa katabi mo, anak ka. At ikaw yung tunay na ikaw. Yun yun. And the reason the world does not know us is that it did not know Him. Alam niyo po ba kung bakit hindi yan naiintindihan ng mundo? Kasi hindi po niya kilala, hindi nila kilala ang Diyos. Pag nakilala mo ang Diyos, in the grace of God's perspective, kapatid ko sa Panginoon, makikita mo na lahat ng kailangan mo binigay na ng Diyos. Amen. Lahat ng karapatan binigay ng Panginoon. The Bible verse comes from a chapter that warns against the temptation to stray from God into sin. You can resist sin by remembering that God is the best for His children. He offers you more than the world ever could. You are complete in His love. Kumpleto ka. Amen po ba? Kaya niya sinasabi para hindi ka magkaroon, ma-fall into temptation. Gusto niyang ipaunawa na ikaw po, pag tinignan mo po ang pinaka-message ng 1 John, kino-convey niya po ang message na ang Diyos po ay ating Ama at tayo po yung mga anak. At yung Ama po ay sumasa atin. Kaya nasa atin, nakatira sa atin. Kaya nga meron siyang binitawan noon na greater is He that is in you than he that is in this world. So ikaw po yung matagumpay. And you can resist Him by remembering that God is the best for His children. He offers you more than the world ever could. You are complete in His love. Kumpleto po ang isang tao pag si Kristo ay nasa Kanya. Yeah, next. Jesus delights in you. Di po ba minsan pagka kumakain ka sa isang magagandang restaurant, merong student's delight, manager's delight, tama, at mamimili ka kung anong delight. Pag wala kang pera, delight ang labas. Di ba? Delights. Tingnan po ninyo the word delights. Sa Greek po, ang word na delight is sunye. No? Enye kasi ito eh. Hindi ko mahanap sa aking keyboard yung enye. Sunye domay. Yan. Ang ibig sabihin yan, sunye domay. To rejoice together with. Tingnan po ninyo. Yung po bang nagre-rejoice ang Diyos pagkasama ka? Parang hindi kayo natutuwa. Nag-overflow ang joy ng Diyos pagkasama ka. Tuwang-tuwa ang Panginoon. Kaya nga po nang si Jesus po ay i-baptize, yung langit nagsalita, sabi mo ng Bible, sabi niya, this is my beloved Son. Yung delight, yung rejoicing. Kaya sabi mo ng Bible sa Luke chapter 15, verse 7, isang kaluluwa lang, yung manumbalik, libu-libong anghel ang nagagalak sa kalangitan, nagre-rejoice, it's sunyedomai. Nakukuha po ba ninyo? Okay, tingnan natin. Ayan. Sabi ng Zephaniah, chapter 3, verse 17, ang Zephaniah po hindi tinapay ha. Yan, propeta. Zephaniah, the Lord your God
with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. Great delight. Bagamat ito po ay for Israel, but actually it's a general message. It is because si Jesus ang mighty warrior who saves us. Tama po ba? And He will take delight in you. In His love, He will no longer rebuke you. He will never rebuke you. Sabi niya, but will rejoice over you with singing. Biro po ninyo, di po ba yung isang tatay, yung isang nanay, pagkalong-kalong yung kanyang anak, di po ba? Kahit hindi siya marunong kumanta, napapakanta siya. Tulog na, baby, tatay mo malapit. Di po ba? Nagre-rejoice. Ganon po. At sa totoo lang po yung position natin sa Diyos, pag tinignan yung word na bosom, we are in the bosom of God. Yung word na bosom ay walang iba kundi nagko-consider siya as lap, as side, as breast. Yan. Pag tinanong mo, Pastor, paano ang position? Ganito po ang position. Kay mani ka na. Ika rito. Yung word na bosom, side, arms, dito sa lap, tsaka dito sa breast. Ang position ganito. Kung ikaw ito, yakap ka na sa akin. Nakaganon. Tama mo ba? Yan po yung ating kalapitan sa Panginoon. Maliban sa tumira po ang Diyos sa atin. Naunawaan po ba natin kung gaano makamahal ng Diyos, kalong-kalong ka ng Panginoon. Amen. Imagine kung gaano kakalapit sa Diyos. It's more than you could think and it's more than you could imagine. Tama po ba? Amen. Amen. Ganda ng posisyon mo, nakaupo ka pa, then tumira pa siya sa'yo. Di po ba, nanahan siya sa'yo habang panahon. Okay, tuloy natin. Yan. You are not just accepted or put up with. Di ka lang po niya tinanggap. Kasi may mga tumanggap na pilitan lang naman. Tama? Tama po ba? Pero tayo, you are welcome into His family with delight. Tinanggap ka ng Diyos sa kanyang pamilya na meron pong delight. Pag sinabi pong delight, it's joy, it's happiness, it's pleasure. Di po ba? It's very amazing. Kaya nga si Satanas galit na galit po sa atin. Bakit? Nung sila nagkamali, tapon ka agad sila. Tayo ilang beses nagkamali. Hindi lang minsan. Tama ba? Hindi lang 2 beses. Hindi lang 3 beses. Alam niyo po ba kung gaano karami? Paulit, ulit, 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 ulit. Pero kahit na paulit-ulit tayong nagkamali, binayaran ni Jesus, sabi niya, your sin, I will remember no more. Amen ba? Amen. What an amazing love of the Father. Yan. Yan. Talay. Yan. You were created with a purpose. Sabihin mo nga, with a purpose. Ang word na purpose, yan. Ang word na purpose, bole. Ang ibig sabihin niya, bole. No? Ang Greek niya, bole, na ang ibig sabihin of willing as an affection. Yan. Nilikha ka ng Diyos na mayroong purpose. Hindi basta, meron lang basta purpose, kundi willing. No? Of willing as an affection. Yung grabe pong pagmamahal. Yung grabing pagtanggap. Tingnan po ninyo yung verse. Sabi niya po, yan, we are God's
handiwork. Yan. We are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Created saan? Created in Jesus. Kaya nga yung pinaka-nature po natin, nandoon sa nature ni Jesus Christ. Kaya yung word niya, yan, we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Parang ganito. Alam ng Diyos na magkakamali tayo. Ang ginawa ng Lord, nilikha niya tayo, and then sabi ng Lord, kahit na magkamali ka pa, kahit na magkulang ka pa, kukunin pa rin kita. Kasi gagawin kitang sa akin at i-prepare kita in advance para gawin mo yung aking kalooban. Amen. At walang makakapigil nun. Walang makakapigil nun. Kahit magsama-sama pa ang mga demonyo sa impyerno, walang makakapigil nun. Bakit? Dahil babantayan ng Diyos ang iyong paglalakbay mula sa iyong pagbagsak hanggang sa iyong pagbangon. Nakatingin po ang Diyos, kapatid ko sa Panginoon. Amen ba? Pag sinukat mo ang iyong pagkakamali, yung ating mga shortcomings, baka sabihin mo sa akin, Pastor, mas mahaba pa yung ginawa kong masama kaysa ginawa kong mabuti. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, God demonstrates His love on us while we were still sinners. Tingnan po ninyo, no? Sabi niya, and God demonstrates His love on us. Pag magagaling po kayo sa English, kagaya po ni Fatima, tsaka sa mga galing mag-English dito, alam niyo po ba pagka po yung word na demonstrates, dapat demonstrated. Kasi tapos na yung ginawa ni Jesus sa cross ng Calvary. Tama po ba? It's past tense. Pero ang ginamit po niya hindi past tense. Sa Greek, merong kakaibang tense. Hindi katulad dito ng tense na ginagamit po ng, hindi po katulad ng ginagamit ng English grammar. Ang English grammar, meron tayong past, present, and future tense. Ang ginamit po niya doon ay aorist tense. Ibig sabihin ng aorist tense, hindi po nagbabago ang tenses. Nang pinoklaim yun ng Diyos, nananatili, nagpapatuloy. Tingnan po ninyo, and God demonstrates. Yung word niya, it's not demonstrated, it's demonstrates. Bakit? Kasi habang nabubuhay ka, kahit na si Jesus ay namatay, hindi po napigilan ang patuloy niya na paggawa ng kabutihan at pagmamahal sa atin. Amen ba? Ganon po kagrabe pagmamahal po ng Diyos. Kaya nga po si Pablo walang tigil, walang patid, kahit ano pong gawin sa kanya. Diba? Kahit na meron pong humarang, maging yung kanyang kamatayan, maging yung kanyang kahirapan. Pag binasa po ninyo ang 1 Corinthians chapter 14, makikita po ninyo kung gaano kagrabe ang kanyang pinaghirapan. Pero sabi ng Lord sa kanya, my grace is sufficient. At lagi rin sinasabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Ayan. Diba? God has specific intentions for your life when He brought you into the world. Gusto kong ipaalam sa inyo, maling yung iba rito, nagsisi yung mga magulang niyo, bakit kayo pinanganak? Meron po akong kasamang pastor. Sabi niya, Pastor, sa totoo lang, nung pinagbubuntis ako ng nanay ko, nung ipinanganak na ako, sabi niya, ayaw na akong mabuo ng nanay ko. Gusto na nga nila akong ipadaglag. Pero sabi niya, kung pinalaglag nila ako, wala silang anak na gwapong pastor. Wow. Sa totoo lang, di po ba? Kung isipin po ninyo, ang mga magulang sometimes, even nga po yung mga anak sa labas, tama po ba? Pero sa Diyos wala pong illegitimate. All
are legitimate sons of God. Tingnan po ninyo, no? Yung mga magulang, wala po talagang intention. Di ba, minsan, bunga lang ng bugso ng damdamin. Pero, si God has specific intentions for your life when He brought you to the world. First and foremost, your purpose is to know Him and glorify Him. Ang pinakaunang layunin po natin ay walang iba kundi kilalanin ng Diyos. At sa totoo lang, kaya po ang daming mga tao ngayon naghahanap kung sino ang Diyos. Ang pinakamaraming Diyos sa lahat ay walang iba kundi ang mga taga-India. Alam niyo po ba kung ilang Diyos meron sila? 330 million gods. Kasama po ang ahas. Sa mga magte-test, magbibigay po sila ng pera. Sa mga daga, purihin ang Panginoon. Tingnan po ninyo, yung Diyos nila doon kinakain sa Pilipinas. Hindi po ba? Ang dami po nilang Diyos. 330 million gods. At ang pinakamasaklap doon sa 330 million gods, walang totoo kahit na isa. Di po ba nakakalungkot? Mamimili ka sa 330 million, okay sana kung meron nakalusot na kahit na isang totoo lang. Wala. So, ibig sabihin, wala kang tendency manalo. Di ba? Kahit na mas marami pang numero sa loto, doon may tendency manalo. Pero doon, wala ka man lang panalo kahit na isa. Bakit? Walang totoo. Naunawaan po ba natin? Tingnan po ninyo, no? Then you can engage in other good works that will bring God glory and grow your own faith. Yan, yung faith na dineposit ng Lord sa iyo, palalaguin ng Panginoon. Amen? Next. Yan. Sabihin na natin, basahin na natin ito. Sige, basahin natin. You are alam niyo po ba yung special? Sino nakakalam ng special dito? Sige nga. You know the word special? Pastor, patong lang alam po special. Diba? Halo-halo. But yung word na special, no? Ayan. Special is the same as chosen. Bakit di ka naman mamimili kung hindi special sa'yo? Diba? Ibig sabihin pag special, meron pamimilihan. Pero, doon sa pamimilihan mo, meron kang mas pinili. Kasi yun po yung special. Ang word na chosen, yan. Eklektos ang Greek word. Nang ibig sabihin, choice, select the best of its kind and class. Yan po yung katabi mo, class yan. Hello? Yeah, class. Diba sa mundong ito may mga class. Diba? Makikita mo daw yung mga class. Pera mo na ng bag. Ganto ba? Ayun na lang. Yan. Sa mga class, makita mo pagka ganito yung bit-bit. Di daw siya class. Diba? Pagka daw yung ganyan yung bit-bit. Class. Kasi, para bang pinaaagaw. Pero gusto kong ipaalam sa inyo. Tayo hindi ganito bit-bit ng Diyos. Ang bit-bit ng Panginoon nakakulong ang kanyang alad. Na no one can snatch it. Bakit? Special ka. Kaya nga yung special sa Diyos, kailanman hindi mawawala sa Panginoon. Tama po ba? Ikaw nga eh. May special sa'yo, ayaw mo mawala sa'yo eh. Special sa'yo cellphone mo, pati pagtulog mo, tabi mo cellphone. Tama? Bagong bili yung iPad mo. Di po ba bagong bili yung iPhone 15 mo? Yung iPhone 16, sumobra pa. Di ba? Para bang pag bagong bili mo, pati sasakyan mo nung bago eh. Tama dyan, no? Bagong bili talagang punas dito, car wash doon.
Kahit sa mga motor pwede. Di ba? Pero pag nagasgasan na, lalo na po sa amin doon sa bukid. Punta kayo doon, talagang mga klas ang sasakyan namin doon. Lalo na po pag umulan na sobrang putik. Naku, talagang kita kong galing talaga kay Adan. So makita mo, the word special means choice. Sabihin ko nga sa katabi mo, you are God's choice. Sa totoo lang po, Pastor, mapapatunayan mo ba na we are God's choice? Yes. Sabi ng Bible, hindi kayo ang namili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Diba? At sabi po ng Ephesians chapter 1, before the foundation of the world, I have chose you. Kaya ka nga nandito ngayon, dami ba naman tao sa Peñablanca, bakit ikaw ang nandito? Ang daming tao sa Pataya, bakit ikaw nandito? Ang daming tao sa Gonzaga, bakit nandito ka? Tama ba? Tama. Taga saan si Ate Nelia? Ate Nelia, taga saan ka? Saan po? Tacloban. Ang layo ng Tacloban. Nakapag-asawa ng taga San Gabriel. Para lamang po marinig ang mensahe na you are chosen by the Lord. Tama po ba? May taga Pampanga pa. May taga Batangas pa dito. Diba? Meron pang taga Bataan. Maganda po rito, taga langit ang lahat. Palakpakan na po natin si Lord. Okay. Special. Sabihin na po natin, special. Special. Next. Next na. Ayan. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, you are a chosen people. Chosen. Royal priesthood. Biro po ninyo, royal, no? Hindi ba sa priesthood, the word royal, ang royal po ay ginagamit, hindi po sa soft drinks, ha? Ang royal ay ginagamit for the majesty. Ginagamit po ang word na royal sa mga kings. Yan. At ikaw po ay royal priesthood because the high priest, his name is Jesus. Kapatid po natin. Tama po ba? Ang tatay po natin, siya po ay royal of all royals. Kaya tinawag na royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Grabe naman, no? Tingnan mo po yung word na ginamit ni Peter. Sabi niya, you are God's special possession. Tandaan po natin. Minsan, tingnan po ninyo, pagka po nasisira yung bahay, or nasusunog yung bahay, ang ginagawa po ng may-ari, iiwan na lang, kahit napaka-special. Tama? Tama po ba hindi? Wala naman po tao nasusunog yung bahay dahil gusto niya mag-stay sa bahay. Lalabas talaga siya. Pero pagka nandun yung anak mo, gagawin mo yung lahat. Pag mamamatay siya, mamamatay ka na rin. Tama po, hindi? Diba? Itataya mo po yung iyong buhay, masagip lang po siya. At si Lord, sinagip niya po tayo sa kabila po ng ating mga pagkakamali at pagkakasala, siya yung pumalit sa ating kalalagayan. Ang tawag po doon, substitutionary redemption. Tingnan po ninyo, tinawag niya po tayo special possession. Pagka po special sa iyo yung possession, it will be protected by yours. Tama ba? Protektahan mo yun, iingatan mo yun, sa'yo yun, na walang makakaagaw sa'yo nun, kasi special sa'yo. Yan. Ilalaban mo po yun hanggang sa huling sandali ng iyong buhay. Kaya pansinin niyo po si Jesus. Nung malapit na po siyang mamatay, di ba? Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, nilaban niya po tayo. Bakit? Ano kanyang word? Father, forgive them because they don't know what they are doing. Hanggang sa huling sandali, ang
ay ang forgiveness nating lahat. Bakit? Without forgiveness, there is no reconciliation. At ito po yung ginawa ng Diyos. Huwag mo na po idagdag yung gawa mo, sapat na yung ginawa ni Jesus. Once and for all, it is enough. Tama po ba? Kasi baka meron pong gumawa niyan, malapit na po mahal na araw, baka magpapako pa po yung iba. Hello? Huwag ka lang magpapako, magpatusok ka pa sa tagiliran, magpalibig ka, itong araw mabuhay ka kung kaya mo. Kung di mo kaya, huwag mo nang gawin. Tama? Kasi sapat na yung ginawa ni Jesus once and for all. Yan. Yan. Holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Kaya kanya tinawag bilang chosen people, the royal priesthood, holy nation, God's special possession, para po makapag-declare ka ng praises Kanya. Nasasabihin mo talaga, Lord, grabe namang biyaya, grabe namang pag-ibig, grabe namang pagmamahal, grabe habag, grabe awa. Tama po ba? Ang English ng grabe, gracious. Di mo ba kasi grabe naman talaga ang Lord eh. Okay. Next. You are chosen by Him. This verse comes from a passage that talks about how Christ was rejected by many. Yan. But by faith in Jesus, through the power of the Holy Spirit, if you trust in Jesus, you are part of His holy nation, chosen people. Naging parte ka ngayon ng holy nation. Kasi dati, ang holy nation lang naman Israel. Tama po ba? Ngayon, holy nation, lahat ng sumasampalataya sa Lord, considered as holy nation and chosen people. Yan. Sabihin mo nga sa tabi mo, chosen ka. Ama, di ba? Chosen. Last but not the least. Yan. You are brand new. Yan nga. Yan yung katabi mo, brand new yan. Di ba? Brand new. Sa totoo lang, gusto naman natin lahat ng brand new. Alam niyo po ba, ang nagpaka-excite sa mundong ito, bagong bagay. Kasi pagka po hindi na bago, paulit-ulit na lang, paulit-ulit walang bago, ayaw mo na. Sa totoo lang, tama po hindi. Ano po ba nagpapa-excite sa ating lahat? Bagong bagay. Bagong pangyayari. Di ba? Bago. Tingnan po ninyo, pag may bagong cellphone ka, wow, tumang-tuwa ka. Bagong sasakyan mo, wow. O, bagong pupuntahan mo, wow. Napapawaw ka. Pero pagka paulit-ulit, di ba, parang kakasawa naman. Di ba? Kaya nga si Lord, yung kanya pong grace and His mercy are new every morning. Sabi niya, ang kanyang habag at awa ay bago araw-araw. Yan, araw-araw, you are brand new. Yan, ang word na new, from the Greek word kainos. Yan, kainos, as respect for, recently made, bagong gawa, fresh, unused, unworn. Yan, kahit na po, yan sa Ilocano, di ba? Yung sabi nila, uray awan ti kalit, uray kuritrit timuging latan. Yan, kahit na meron pong mga wrinkles, pag tinanggap po si Kristo, you are made. Recently, you are fresh, you are unused, and you are unworn. Yan po yung ibig sabihin ng kainos, bago. We are a new creation. Nakibukas na. Sabi po niya, if anyone is in Christ, the new creation has come. Biro po ninyo, parang biglang lumabas yung bago. Naunawaan po ba natin? Mula sa kadiliman, biglang lumitaw yung liwanag. It's brand new.
Yan. Kaya pansinin po ninyo sa atin, parang pagdating ng hapon, parang exhausted ka, di ba? Pero parang paggising mo sa umaga, parang meron na namang bagong pasimula. Parang bago ka na namang mararanasan. Yan. So makita nyo, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. Yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka recycle. Hindi tayo recycle. We are brand new. Brand new. Yung nature po natin, bago. Yan, hindi po luma. Yan, the new is here. Yan. In Christ, you are a new creation. God has made you. The old things that used to define you has been taken away. God used to identify you as an enemy. Dati kaaway ka ng Diyos, but now, He knows you as a child. Dati kaaway ka ni Lord. Tama po ba? Ngayon, anak ka ng Diyos. You who were a sinner are now righteous. Di ka na sinner ngayon. Tama po ba? Kaya huwag kang magsasabi na pare-parehas lang tayo makasalanan. Hindi ka na makasalanan ngayon, nagkakasala na lang. Pero hindi ka na makasalanan. At ito pa, kahit na nagkakasala ka, hindi pa binibilang ng Diyos yun. Amen. No? You are new because through Jesus Christ, your sin has been paid for. Yan. You have been restored in right standing before God. Malaya ka nang nakakalapit sa Kanya. Bakit? Anak ka niya. Kung ano siya, ikaw ganun din. Di ba? Okay. Last. Conclusion. In Christ, basahin niya po natin. In Christ, no one can change it. Kahit yung sitwasyon mo, kahit yung sasabihin ng tao sa'yo, kahit anong pagdaanan mo, no one can change it. Bakit? Ang Diyos, no? Tingnan po ninyo ang mga king. Ang mga king, pag gumawa po sila ng decree, yan, gumawa po sila ng decree, sinulatan po nila yon, at ito po ay nilagyan nila ng stamp. Di na po yun mababago. At ito pa yung nalaman ko. Sa airport pala, pag pag-aari ng king yung pinadala, hindi nila pwedeng itamper yun. Hindi nila pwedeng damage yun kahit konti. Bakit? Nagkakaroon ng special treatment kasi king ang may-ari. The moment na tinanggal o dinamage po nila yun, meron silang malaking pananagutan, matatanggal sila sa trabaho. Kaya grabe po ang pag-carry nila. Iingatan nila yung special delivery. Tingnan po ninyo ha. At tayo po, we are God's possession. Alam niyo po ba that we are sealed by the Holy Spirit? At ang ink na ginamit sa stamp mo, di lang basta ink, it's the blood of Christ. Amen. Sealed by the Holy Spirit na sinasabi ng Lord, no one can snatch that. No one can damage that. Kaya nga po yung taong na born again, kailanman, di na pwedeng bumalik pa sa dati. Why? From darkness into light. At ang sabi ng Bible, ang liwanag, kailanman, hindi pwedeng madaig ng kadiliman. Kaya po, yung tagumpay, yung future, tagos hanggang langit, and it is forever. Amen. Ito po yung magandang balita ng biyaya ng Panginoon. Lahat po ng yan, it is because of the grace of the Most High God. Kaya nga po yung identity mo, seeing your identity in Christ's perspective, and that's who you are. Amen. Tayong lahat ay hallelujah.
Sabihin nga po natin, in Christ, I am who I am. And no one can change me. No one. No force of the devil. Di po na yan mababago. Amen po ba? Secured po yan habang panahon. Can we close our eyes? Mamaya na natin ibigay yan. Tayo munang lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Come on, let's talk to God and thank Him for what He has done. Pasalamatan po natin ang Diyos sa message na Kanyang kino-convey sa atin sa umagang ito. Hallelujah. Alam niyo po ba na napakasarap magmahal sa Diyos? Pag nakita mo kung gaano Kanya kamahal. Kaya nga po yung iba pilit na sinusuklian po ito sa pamamagitan po ng kanilang mga gawa. Dahil nakita po nila kung gaano kabuti ang Diyos. Bagamat di naman natin talaga kayang suklian ang ginawa ng Panginoon. No one. At pinili po niya tayo. Sabi po ng ating binasa kanina, para sa kapulihan ng kanyang pangalan. Come on, just talk to Him and thank Him. Hallelujah, Lord. Father, we thank You. Napakabuti Mo sa amin, Panginoon. We are chosen, we are special, Lord. And we know that You identify us, Lord. Pagiging anak Mo. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Lord God, lubos po kami nagpapasalamat. Hindi po nasasayang ang aming pagpapagaling. Lord God, dahil buo po namin itong pagmamahal na ginagawa para sa iyo. You deserve all the praises. You deserve all the adoration. You deserve all the thanksgiving. You deserve all the worship. Lord God, sabi po ng Romans chapter 11 verse 36, everything exists because of Him and for Him, and all the glory belongs to Him forever. Lord, thank You. Oh God, hallelujah. Thank You so much, Lord. Thank You so much. Thank You so much, Lord. We're so special. Tanggalin Mo sa aming puso, Panginoon, ang mga bagay na hindi po ayon sa iyong salita. Lord God, tinatapos po namin ang lies ng devil sa aming buhay. We believe that we are blessed and forever blessed. We believe that we are God's property. We believe that we are loved by the Most High God. We believe that we are God's possession. We believe, Lord, that we are Your beloved. Lord God, we thank You. Thank You so much, Lord. And we expected, Lord God, the great things, Lord, to be manifested. Because we believe, Lord, lahat ng tao na nasa ilalim ng iyong biyaya, Panginoon, makakaranas ng kakaibang biyaya na nanggagaling po sa iyo. We declare it, Lord, we profess it because we believe. Lord, on God now You have said in us, Lord God. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Thank You so much, Lord. This is for the praise of Your glory. Hallelujah. Father, thank You so much. Binabless ko rin, Lord, lahat ng nanonood ngayon. Extend Your hand, Lord. Allow them, Lord, to see the things of the Lord that is hidden, Lord, in the grace of the Lord. His name is Jesus. Father, thank You. Binabless ko rin po ang kalusugan ng bawat isa. Pinagpapala po namin ang may sakit, Lord God. At Lord, iaahon po, Panginoon, ang mga tao na nagmamahal sa iyo sa kanilang mga pangit na kalalagayan. Lord God, salamat sa gagawin Mo. Lord God, salamat sa mga nakaabang na mga dakilang bagay na ipaparanas Mo.
Because Lord, all the good things comes from above. Father, we thank you and we entrust to you everything, giving you all the glory, honor, praises, thanksgiving, adoration, and worship. This is what we pray in the precious name of Jesus. Amen. Hallelujah. Yeah. Bago po tayo magbigay, maki-distribute po yung atin pong tawag dito, communion element. Hallelujah.